Ako'y isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Paglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ko at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamahalaan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, mga tao, makakalikasan at mga bansa. Tutugon ako sa mga hamon ng mga bagong panahon tungo sa ating karing matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasihan nawa ako ng may kapal. Mga Diyos at makarisan ng umaga po sa ating lahat. Honorable Mayor Rosisa, Poso Coordinator Retired Colonel Corrado Masunsong, sa aking mga kapwa lingkod bayan. Sa lahat ng naririto sa umaga nito, sa tuwing sasapit po ang panahon ng Semana Santa at tag-init ay inaasam po natin ang pagdagsak ng mga turista at pagdami ng mga sasakyan sa lungsod ng Calamba bilang the resort capital of the Philippines at access road to South. Gaano ang maraming motorista ang dumagsa? Ang importante po ay ang ating kahandaan sa pag-alalay sa mga motorista. At dahil dito, atas ng tungkulin ibigay sa atin ay muli po tayong maglulunsad ng Oplan Sumba upang alalayan natin ang mga motorista sa pagbisita o pagdaan nila sa bayan ng mga bayani at matiyak ang seguridad, kaayusan, at mabigyan ng mga pangkunang lunas o anumang tulong o aksyon kung kinakailangan para sa ligtas, makabuluhan at masayang paglalakbay. At upang formal na ilunsad ang Oplan Sumba at para sa kanyang mensahe, tinatawagan po natin ang daman behind the many changes in the city of Calamba. Ladies and gentlemen, Mayor Roselier H. Rizal. Taas. Una po tayo. Kanina pa po ako before 7, nandiyan na po ako. So, good morning to everyone. Kumain na ba kayo? Hindi pa. Meron ba? Meron bang inihanda? Meron ba tayong inihandang malakas na palakpakan? Sa ating po lahat, good morning to everyone. At ito na naman po tayo. Panahon po ng Oplan Sumba, Oplan Summer Vacation. We've been doing this for so many years. Parang this is my 40th year in service. So, 40 years na ulit. Kasi lagi po tayo nagiging bahagi po niyan. So, sa atin po, pinuno po ng Public Order Safety Office ng City of Calamba, Sir Edwin Nunez, palakpakan po natin. Kung pa kayo nakatayo,
heads. Of course, kasama po ang ating long time POSO head din po at ngayon po nananatili pa rin po sa POSO bilang POSO coordinator po ng Office of the Mayor. Palakpan po natin si Colonel Conrado Boy Masunsong, officers and staff ng Public Order and Safety Office, no, na nandito po ngayon. So nandiyan po ang ating isa sa mga division heads, si Sir Christopher Nemes, at ang other staff, no. So binabati rin po natin ang ating City Tourism Officer, Ma'am Carla Boholano. Ayan. Sa ating pong City Environment and Natural Resources Officer, Sir Joseph Arlan Lorente. Of course, ang involved po talaga sa atin, ang City Health Office. Nandito po ang kanilang head, si Dr. Rodrigo Esguera. Sa atin po mga executive assistants ng Office of the Mayor, Ma'am Eloisa Diaz. Makilala ka na. Sa ngayon naman nawag sa iyo. One of our newest EAs, no? Si Attorney John Chris Natividad. EA nga po rin natin, EA4, si Sir, kalimutan ko pangalan ng aking inaanak, Sir Abel Landicho. Nagkritikang ko lang kung gising na kayo o kumain na kayo. No? So, sino pa ba? Si Ma'am Rocky Claudio ng Central Office. Tapos, ang ating pong isa rin po sa mga EAs, si Bishop Augusto Flores Jr. Jake. Aka Pastor Jake. Yan. So, nais din po natin patiin ng, of course, lahat po ng mga kasama po natin, mga POSO, mga traffic, officers po natin, kasi po ngayon. No? So, mamaya ko lang babatiin yung mga kasama natin. So, sa atin po lahat, again, of course, nakalimutan po natin, ang photographer po natin ngayon, kung ano po si EA4 natin, si Sir June Montano. Meron po rin tayo kasama mula po sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nasaan po kayo? Oh, na-invite ba? Work from home? Headed by Pastor Engineer Dorian Hebani. Kasama rin po natin ang mga taga-Bureau of Fire Protection. Andiyan ba kayo? BFP, headed by Ma'am Alistair Castro. From the Philippine National Police. Ayun, pinakita ko isa. Siguro biglaan po kasi, no? Sabi ko, umaga, alas 7. Kasama rin po natin ang mga taga-City Social Services Office of Department. No? City Engineering. Umikot po kasi ako sa mga department, wala pang mga tao eh. Kasi 7:30 pa lang kasi. Of course, mula po sa IIPESO, Information, Investment, Promotions, and Employment Services Department. So, mamaya na po yung ating mga kasama sa NGOs. Nakalista naman dito. So, gaya po ng binanggit ko, matagal na po natin ginagawa ito, no? Again, sa lahat, isang makadiyos at isang makarisal na araw po sa ating lahat. At sa loob po ng maraming taon, tuwing sasapit ang panahon ito, nagsasama-sama po tayo para sa paglulunsad ng Oplan Sumba o Oplan Summer Vacation. Ang ating programa na nagpapakita ng ating malasakit para sa mga motorista,
na bibiyahe papunta sa mga resorts natin at tourist destination sa ating lungsod at mga karating mga bayan at lalawigan sa ating rehiyon. Ang panahon pong ito, summer, tag-init, Quaresma, Holy Week, ay panahon ng bakasyon. Panahon lang ba ng bakasyon lagi? Miski napapanood ko sa TV, puro magbabakasyon para daw masaya sila. Para tayo nakita narinig na magnilay-nilay naman. No? At manalangin at magpasalamat sa buhay na binibigay po sa atin at sa pagkakataon na patuloy po lahat ng mga blessings na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. Bakasyon ng mga pamilya at magkakaibigan at kasabay nito dumarami rin ang mga sasakyan. Dumadami ba ang mga sasakyan ngayon mga panahon ito? Hindi po. Drastically na-reduce. Anong dahilan? Mahal ba gasolina? Sa mahal. Ubod ng mahal. Napupuno po ang mga terminals. Ngayon po, sa Campina, puno-puno din po ngayon. Napupuno ang mga terminals, napupuno ang ating mga kalsada, at tumataas ang pangailangan ng serbisyo pangkalikasan. Kita po natin, sunod-sunod na agad ang mga aksidente, dahil nagsasabay-sabay na po. At dahil dito, lalo pang tumitindi ang pangailangan ng maagap na tugon para sa isang ligtas at kaaya-ayang pagbibiyahe. Lalo na kung papunta o dumadaan dito sa ating lungsod. Alam po ninyo, hindi lang po mga taga-Kalamba, mga sasakyan galing sa Kalamba ang gumagamit po ng ating mga kalsadahan. Buong rehiyon, Batangas, Quezon, Laguna, Metro Manila, talaga dito po lahat dumadaan. No? Kaya napakahirap po ng ating mga dinadanas, lalong-lalo na po pagkakataon po ng tinatawag nating mga peak season. Gaya po ng ngayong panahon ng Semana Santa o Holy Week. Kaya mahalaga ang nagkakaisang aksyon mula sa ating lahat, mula sa pamahalaan, mula sa NGOs, no? At naipakita na natin ang epektibong pagpapatupad ng programang ito ng mga nakaraang taon kung kailan nakapaglatag tayo ng mga assistance stations, nagpapatupad ng maayos na daloy ng trapiko, nagbibigay ng mabilis na medical services at agarang emergency response, at nagbibigay ng tama at mahalagang impormasyon sa ating mga biyahero. At ako po ngayon ay natutuwa sa inyong patuloy na suporta sa programang ito, higit pa sa isang napapanahong programa, lalo na kaugnay sa ating patuloy na promotion sa ating lungsod bilang ideal tourist destination. Ang inisyatibo pong ito ay patunay ng ating malasakit at dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Ipinapakita ninyo na tayo ay handa, mapagmatya at nagkakaisa sa pagbibigay ng proteksyon sa buhay ng bawat isa. Kaya taos-puso po ako nagpapasalamat sa lahat ng ating mga katuwang, ang kapulisan, ang militar, ang mga bumbero, disaster risk reduction management teams, mga kawani ng pamahalaan, transport groups, at ang ating masisipag na mga volunteers mula sa iba't ibang communication groups at iba't ibang samahan. So, nais po natin kilalanin. Halimbawa, ang daming listahan. Palakpakan po natin ang SWAT ng PNP. May din pong SWAT ang tawag dito mula sa NGOs, Special Welfare Action Tactics. Nasa mo kayo? Patayin po kayo, palakpakan naman po natin sila. Mula po sa sektor ng PWD, ang AKAY, Asosasyon ng May Mga Kapansanan sa Lungsod ng Malabang.
Mula po sa NGO pa rin po, nandito po ang CACG, Community Anti-Crime Group. Ito ba yung pinamumulan ni Ma'am Juliet? Juliet. Nandito rin po ang grupo ng mga kababaihan. Happy Women's Month sa ating mga kababaihan. Team workers. Isang po mga team workers. Headed by Ma'am Alma Aparici. Pasok po kayo. Nandito rin po ang Radio Information Services and Land Communication. Rizalcom. Kabalika, Darcilet. Karamitan po sa inyo, halos lahat accredited naman eh, no? Inikilala rin po ang aking City Legal Officer, Attorney Angie Alonso. Hindi ko lang sa may makilala. Maaga si Attorney ngayon. Palakpakan mo natin sa Attorney. Ito rin po pala, mga tinatawal po mula sa Philippine Army. Kabalika Civicom. Mula pa rin po sa ating mga people's organization, ang Kalambuhayan. Kalambuhayan, nasa likod. Pwede na po tayo dito sa loob. Patatayin po natin itong mga government employees. Si City Engineer, Erwin Pacana, dito po tayo sa harap, Engineer. Kailangan po kayo. Tinatawag natin isang division. Traffic Engineering. Traffic Engineering Division. Tulad ng isang ilang buwan na pong nakikita doon. Hanggang ngayon, tayo ay binabanatan. Kahapon inayos, ngayon sira ulit. Yung sa Bukal. No? Simpleng bagay, pero napakahirap ayusin. Nandito rin po ang Deltacom. Deltacom, ang Tabak Patriot. Ang KB Malaya Philippines. Ang Kabayan Action Group. Ang Cabinet Philippines. Si Sir Balima nasa likod. Pasok kayo. Ang Multi-Correspondents and Volunteers Association Incorporated, MCBA. Guardians and Armstrong Fraternal Society International, GAPC. Si Sir Feliciano. Ang SAP, hindi po yun sa PLP, no? Ito po yung Supreme Action Force Incorporated. Nandito rin po ang CCW, Citizens Crime Watch, Task Force Kalamba. Nandito rin po ang National Senior Citizens Affairs for Social Justice and Welfare, NSCA. Senior na ba kayo? Hindi pa. Kasi nakalagay doon, National Senior. Laguna Guardians Brotherhood Incorporated. Police Hotline Movement Incorporated. So
Nandito rin po ang Bantay Bayan Foundation. Ang kababaihang nagkakaisa sa karapatan at paninindigan sa Kalamba. Reverend Reggie Orsenado. Kalamba Muslim Consultative Council. Headed by Sir Moji Langkad. Nandiyan din ba ang Kalamba Muslim Federation of Kalamba City? Wala. Ayun. Citizens Intersectoral Alliance Task Force o CIATM. Rizal po. Humahabol po ang Guardians International Unified Force Command Incorporated. At ang PRBA Philippine Rescue Volunteer Association. Nabanggit na po kanina, tabak. Tabak lang ba kayo? Sige, pasuyo. Tabak. Crime Busters. So, palakpakan po natin sila. Crime Busters. Philippine National Red Cross, andito rin po. Siyempre po ang ating Chief of Police. Naging dalawa na sila ngayon. Apat na ba? Ang ating po naging Chief of Police, Colonel Dennis de Guzman. Kaya pa kung hindi nare-recognize, Laguna hawak kamay. Laguna hawak kamay. Pakalaman po natin. Nandiyan ba ang yung texture clan? Ayun, palakpakan natin yung treasurer natin. Yung Sliga Telly. Alam po natin, no, hindi natin alintana ang init ng panahon, ang inyong presensya, pag-iisa ay patunay ng inyong walang sawang serbisyo para sa kapakanan ng ating mga motorista, turista at mga biyahero. Sama-sama po natin gawing ligtas, maayos at makabuluhan ang panahon ito at dalangin po rin natin ang kaligtasan at mabuting kalusugan ng bawat isa. So maraming salamat po. Hudyat po ito ng pag-umpisa po natin ng Oplan Zumba 2026. Maraming salamat po sa ating lahat. So nagkakita na yung ating NGO, sabi niya 34. 50 yung binasa ko ha. Ayan, maraming salamat po, Mayor Ros Rizal, sa inyo pong mensahe para po sa ating gagawing gabay-alalay sa Manlalakbay, Zumba Kick-Off Ceremony 2026. Ayan, at ngayon naman po para po sa, sige po, pwede po muna tayo po. At ngayon naman po para po sa pangwakas na pananalita, tinatawagan ko po ang ating pong kasama, Police Lieutenant Colonel Conrado Masungsong. Magandang umaga po sa ating lahat. Bilang formal na pagsasara ng ating kick-off ng Oplan Zumba 2026 na may temang gabay, alalay sa manlalakbay, ay naniniwala po kami ang poso na magiging matagumpay muli ang ating paglulunsad at pagbibigay ng alalay sa ating pong mga manlalakbay. Lubos po tayong nagpapasalamat unang-una sa ating pong napakasipag at butihing punong lungsod, ang ating pong minamahal Mayor Ros Rizal. Palakpakan po natin.
Siyempre po sa mga department heads na natin dito, nagagandahan, si Ma'am Attorney Angie, ang iba pong natin dito mga kasama natin, mga different NGOs, at iba pang sumasaksi sa ating programa. Napakahalaga po ng ating pong sama-sama kooperasyon, sama-samang pakikiisa upang magtagumpay ang Oplan Sumbak na ito. At alam ko po, sa tulong ng ating mga kasamahan, mga stakeholders, ay muli mabibigyan natin ng magandang pag-aralay ang ating po mga kababayan. Di ko po na-mention yung ating pong napakasipag ding Hepe Police Lieutenant Colonel Dennis Guzman, soon to be Police Colonel. Pagkatapos po yung termino niya dito, bumilang po lang tayo ng mga ilang taon, babalik po yan dito bilang Provincial Director ng Laguna. Hindi pa po natatapos yan doon. Pagkatapos po na kanyang termino bilang PD, babalik po uli yan dito bilang Regional Director ng Calabarzon. At hindi pa rin po natatapos yan doon. Hindi na po siya babalik sa Calamba dahil siya po ang magiging bagong Chief PNP sa dating mga panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat at alam po naman natin na inaasahan po tayo ng ating mga kababayan at kung lalo na po yung ating mga NGOs na magsasakripisyo, walang bayad, magbo-volunteer, pupunta po dyan sa gitna ng karsada, sa mga paunahing karsadahan natin, isasakripisyo kanilang kalusugan upang makapagbigay sa atin ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Maraming po salamat sa inyo mga NGOs. Palakpakan po natin sila. Nakalimutan ko po si ating pong dalawang department head, si Sir Arlan at saka si Ma'am Carla. Sorry nakakalimutan ko. Matanda na po kasi tayo. Salamat po ng maraming at pagpalain naman po. Sana tayo ng poong may kapal sa ating pong mga araw-araw na mga paggawa. Si Engineer Erwin, na lagi po. Si Doc Esguera at sa iba pang, pasensya na po kayo, si Ma'am Raquel. At sa iba po, hindi na po, si Pastor. Pasensya na po kayo at talagang nakakalimutan na lang po. Si Engineer, lagi po kasama namin yan ni Mayor Cata Marquez. Doon sa kanyang bahay, pag nagsiservisyo po doon si Mayor. Nabanggit ko na si Atty. Basta maganda, daling mabanggit siya. Maraming po salamat sa inyong lahat at mabuhay po tayong lahat. Ayan, maraming salamat po, Colonel Conrado Masungsong. At kaya naman po, dadako po tayo sa oportunidad na makuhanan po ng larawan ang ating pong mayor kasama po ang ating mga partner NGOs para po sa ating lakbayalalay. Okay, pagkatapos po nito, stay put po ang ating mga NGOs, mga big partner po natin. Okay. Yun naman po mga government employees, go back to your respective offices or departments, ready to provide extended services to our constituents. Amen? So, na-stop po natin ipalita. Siguro na nakikita po ninyo, His Excellency President DBM ay dalawang beses na nasumpong natin sa ating bayan. Purposely ay ang una po ay bumisita dito po sa malalaking industrial park sa ating lungsod sapagkat napakarami pa na dito imbakan ng pagkain. So, pinuntahan na po niya. Hello! Malay sagot. Hello! Binisita po niya at
siguro po ng supply ng pagkain sa ating buong bansa ay sisiguro po no, sa panahon po ng crisis. At the same time, kausap po niya mga may-ari po ng kumpanya at nakipag-usap at nagkaroon naman po ng magandang usapan na wala po munang pagtataas ng presyo ng mga bilihin. No? Maganda naman po ang kasunduan at pumayag po no, na wala munang increase ng mga basic commodities na sa ating bansa. Pangalawa po, itong huling Biyernes pa o Sabado? Biyernes, bumalik po ang mahal na Pangulo mula po sa graduation sa PNPA sa Cavite, dumiretso po sa Rizal Shrine para po tulungan yung ating mga migrant workers, no? Livelihood, nabibigay po livelihood program. Pero kaakibat po niyan, nagbigay din po ang mahal na Pangulo ng unang package ay 87 million worth of rice subsidy para sa mga taga-Kalamba. No? 87 million pesos. No? At nagbigay pa rin po ng another 87 million pesos para po sa ating iba't ibang mga infrastruktura dito po sa ating lungsod. So, bago pa po yan, nakapagbigay na rin po ang ating mahal na Pangulo. Naibig na rin po ito at malaki pong naitulong ito para sa napipit ng pag-ooperate ng ating Calamba City Hospital in Canluba. No? So, dinagdagan po niya yung ating pondo na 160 million para sa hospital equipments. Nagdagdag po siya ng 100 million pesos. Pagkakaroon po natin ang mahal ng Pangulo, no? At talaga naman kung nakita po natin yung kanyang pagpupursige ang malasakit, no? Kahit medyo nangangayayat na ang mahal ng Pangulo, pero talaga nagtatrabaho pa rin po siya para sa kapakanan ng buong lungsod ng Calamba, pero ng buong bansang Pilipinas. No? So, yun lang po siguro. At again, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa, pagbibigay ng servisyo, oras, para mas maging maayos, mas maging matagumpay po ang ating pagsasagawa ng Oplan Sumba Summer Vacation 2026. Maraming salamat po sa atin. Maraming salamat po, Mayor, sa napakagandang balita yung hatid mula po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon po, manatili po kayo na po para po sa ating pagkuha po ng larawan. Okay, kami po sa puso. Kaya katulad po ng nabanggit ni Mayor po, may iwan po yung mga NGOs na ho, at meron po na part po na ho. At yung pong at susunod po nito ay Oplan Caloocan naman ho, sa November pa. So matagal ang ulit ito. Ang ulit po nito ay November na sa Oplan Caloocan. Tan-tan-tan-tan! Okay, sige. At manaig ang kapayapaan sa mundo. Pera lang tumanaig na to. Yung